Hi, good evening mga kaibigan. Ito na naman ang inyong kabalitaktakan, si Richard Malabed Torino. Today is 15 January 2026. It's 7:30 in the evening. Uh, ang pag-uusapan natin ngayon ay pamagatan natin na the Madriaga-Gutesa Connection. Alam nyo, matagal ko nang gustong talakayin ito. Kaso nga lang, hinihintay ko yung parating na hearing dyan sa Blue Ribbon nagaganapin na magbubukas uli sa January 19. Pero sa tingin ko kasi hindi na lalabas itong si Sergeant Orly Gutesa. Hindi dahil naniniwala ako na kinidnap ito or may taong nagtatago nito or tinatakot ito. Ang sarili kong paniniwala dyan ay hindi na siya talaga lalabas kasi unang-una maraming butas yung kanyang affidavit, yung kanyang salaysay na ibinigay dyan sa Senado nung the last time that he testified. That was last year. At ito naman kay kung titingnan natin yung affidavit ni Ramil Madriaga na inilabas din last year 2025, makikita nyo dito yung connection, makikita nyo dito yung commonality at ito ay magbibigay sa atin ng isang malaking question mark. Okay, ganito yon. Hindi na ako naniniwala na magpakita pa dyan si Orly Gutesa kasi tatamaan siya dito dahil sa inilabas na affidavit ni Ramil Madriaga. Basically, yun yung doon tatakbo yung ating usapan sa gabing ito. Punta tayo dito kay Sergeant Orly Gutesa. Base sa kanyang service record, he retired from the service from the Philippine Marines in the year of 2020. And then, 2 years after that, sabi niya nagtrabaho siya kay Vice President Sara Duterte. Kasali siya sa security detail ni VP Sara and 2022. And then comes December 5, 2024, lumipat siya dyan kay Saldico at nag-resign din siya noong August 5, 2025. Okay, tandaan natin yun he retired from the service 2020. 2022, nagtrabaho siya kay VP Sara at noong August 5, 2024, nagtrabaho siya kay Saldico and then umalis din siya kay Saldico ng December 5, 2024, nagtrabaho siya kay Saldico at umalis din siya August 5, 2025, last year. Okay, ganito yon. Yung last 4 years ni Orly Gutesa in the service was spent with the PSG, the Presidential Security Group. At noong 2016 to 2018, he was assigned dyan sa Bureau of Customs. The Customs Commissioner at the time is Commissioner Nicanor Faeldon. Si Nicanor Faeldon ay kapitbahay lang namin. He is from Batanes. And Nicanor Faeldon is a former officer of the Philippine Marines. At nung ma-assign sa kanya, si Orly Gutesa, still with the PSG, ay isa ding Marines. Okay, that's 2016 to 2018. Si Gutesa ay naka-assign kay Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Comes 2018, na-assign naman itong si based on service record na nakita natin at narinig natin na mismo si Gutesa nagsabi na assign siya naman diyan sa Presidential Communications Office that time. Yung department head yata dyan is si Secretary Martin Antanar. And then 2018 to 2020, lumipat itong si Sergeant Orly Gutesa dyan sa Bureau of Correction. Ang Director General dyan noon sa Bureau of Correction is si Director General Gerald Bantag. Okay, trivial lang, kapitbahay lang natin si Gerald Bantag kasi dyan lang siya sa Upland. And for your information, bago pumasok si Director General Gerald Bantag dyan sa Philippine National Police Academy, he was with the Philippine Marines. At si Orly Gutesa,
na nasa PSG at na-assign sa Bucor during the time of Gerald Bantag ay nasa Philippine Marines din. Okay, 2020 nag-resign siya. Okay, yung 2020 to 2022, hindi natin alam kung nasaan si Orly Gutesa at the time. But then again, yung claim niya na kung pinakinggan natin yung statement niya, kung nabasa natin yung affidavit niya na binasa niya dyan sa Senate na the last time that he took the stand, na ipresenta siya bilang na surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta. Ang sabi niya, from 2022, he was assigned dyan sa security detail ni Vice President Sara Duterte until such time na iniwan niya yung trabaho na yan at lumipat siya kay Saldico. Ulitin natin lumipat siya kay Saldico ng December 5, 2024 hanggang August 5, 2025. Inuulit-ulit ko yun kasi as we go along, tandaan nyo ito kasi dito natin na makikita yung essence ng pag-uusapan natin. Okay, kung nag-retire siya noong 2020 sa serbisyo at nagtrabaho siya kay BP Sara starting 2022, meaning to say, civilian na siya at the time. Hindi ito kinontra ni Senator Marcoleta. Yung sinabi niya na 2022 ay nagsimula siya magtrabaho kay BP Sara. Hindi rin ito kinontra ng kampo ni BP Sara. Meaning to say, totoo. Kung totoo nga, noong 2022 ay kasali si Orly Gutesa dyan sa security detail ng Vice President natin, hindi totoo or nagsisinungaling yung kampo ni Vice President Sara Duterte nung sabihin nila na imposible at hindi pwede na yung isang civilian ay maging bahagi ng security detail ng Office of the Vice President. Do you remember that defense? Ito yung depensa na ginamit ng kampo ni Vice President Sara Duterte para sabihin nila na imposible na nagtrabaho sa kanila si Ramil Madriaga kasi civilian, hindi siya member ng PSG. Ang sabi ni Ramil Madriaga, balikan natin yung affidavit niya, I was assigned diyan sa security detail ni Vice President Sara Duterte with the designation of an intelligence officer. Pero ang sabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte, hindi namin kilala yan si Ramil Madriaga at lalong imposible magtrabaho siya sa akin dahil siya ay hindi miyembro ng Presidential Security Group. Okay, tandaan nyo. Bakit nakapasok sa'yo itong si Orly Gutesa, retired na siya noon, civilian na siya noong 2022, bakit siya nakapasok dyan sa security detail mo? Ang sinasabi mo, imposible nagtrabaho sa'yo si Ramil Madriaga kasi civilian siya. Kung totoo itong sinasabi ni Orly Gutesa, totoo itong sinasabi ni Ramil Madriaga, nagsisinungaling yung kampo ni BP Sara. Kung si BP Sara ang totoo, it implies necessarily na nagsisinungaling it follows necessarily na ang nagsisinungaling itong si Orly Gutesa at itong si Ramil Madriaga. Okay, ganito yon. Punta tayo kay Ramil Madriaga. Ang sabi niya, when I was working at the Office of the Vice President, ang trabaho niya ay nagtatransport siya ng pera. Pera na nasa loob ng duffel bag, dinadala niya dyan sa parking ng isang gas station, parking ng isang comedy bar, parking ng ombudsman, dinadala niya sa bahay ng isang mayor dyan sa Laguna, and so forth and so on. Ang sabi niya, yung designation niya ay intelligence officer, pero tayo na nakikinig or nakabasa, nakakita doon sa affidavit ni Ramil Madriaga, designated siya as an intelligence officer, pero yung eksaktong trabaho niya doon, yung ginagawa niya ay hindi pang intel officer. Trabaho yan ng isang bagman. Okay, ang sabi din ni Orly Gutesa, nagtrabaho ako bilang security consultant, security aid, VIP escort ni Saldico from December 5, 2024 to August 5, 2025. Pero, ang sabi niya, nagdadala siya ng pera, male-maletang pera,
manggagaling dyan sa bahay ni Saldico at dinadala kung saan-saan. May mga pinangalanang address dyan sa Aguado, dyan sa McKinley. So, kung titingnan natin, ang sabi niya, security officer siya, security consultant siya, pero ang trabaho niya, nagtatransport ng pera, trabaho yan ng bagman. Okay, balikan natin. Intelligence officer itong si Madriaga, pero ang trabaho niya, naghahatid ng mga pera, trabaho niya ng bagman. That's not the job of an intelligence officer. Balikan uli natin itong si Gutesa. Ang sabi niya, security consultant, security officer, security aide siya ni Saldico, pero ang trabaho niya, nagtatransport ng pera, trabaho niya ng isang bagman. So, bagman, itong si Ramil Madriaga, dyan kay BP Sara, bagman itong Orly Gutesa, dyan kay Saldico. Okay, ito yung tanong. Kung nung 2022, Sergeant Orly Gutesa, nagtatrabaho ka na dyan kay BP Sara, bakit ka umalis? Bakit ka lumipat kay Saldico noong December 5, 2024? Tinanggal ka ba? Nirelieve ka ba? Or kusa kang nag-resign para lumipat kay Saldico? Which is which? Okay, ganito yon. Kung tinanggal ka or nag-resign ka at lumipat ka kay Saldico, dati na ba kayong magkakilala ni Saldico? Are you telling the Filipino people now na lumipat ka, umalis ka dyan kay BP Sara, hindi mo kilala si Saldico, nag-walk-in ka, pumunta ka sa bahay niya or pumunta ka sa office niya, at sabi mo, kailangan ko ng trabaho, dati akong Philippine Marines, dati akong PSG, dati akong, meron akong karanasan, or isa akong private contractor, isa akong private security officer, isa akong expert, isa akong experience VIP security provider. Okay, assuming na kinuha ka niya, are you telling the Filipino people na wala naman kayo dating connection ni Saldico and then kinuha ka niya and then para mag-transport ka ng hindi million, billions of pesos? Sino maniniwala naman ngayon? Pwede nga, pero ang hirap paniwalaan na wala kayong dating connection, nag-apply ka sa kanya, and then ipapatransport, kasama ka sa group na magta-transport ng billions. That's impossible. That's impossible. Hindi kaya na noong nandun ka kay Saldico, hindi ka naalis, hindi ka tinanggal, nandun ka pa rin sa payroll ni Sara or si Sara mismo ang nag-assign sa'yo dyan kay Saldico. Maaring inassign ka ni BP Sara dyan kay Saldico, not as a security consultant, not as a VIP escort, kundi dinala ka dyan ni BP Sara bilang bagman niya upang sa ganun, ikaw yung kukuha ng mga pera galing kay Saldico at dalhin mo kung saan-saan yung pera base sa utos ng Vice President. Hindi kaya ganun yun? Pero yun yung logical na conclusion dito. Yun ang logical na conclusion. Kasi kung we will enter into the mind of a criminal, ganito yun. The mastermind will appoint the bagman. And the bagman, kung mahuli yan or maipit, hindi niya ikakanta kung sino yung mastermind niya. Ang dami na kaming nakitang ganito, Sergeant Gutesa, na pag naipit or nagkaroon ng problema, magsasalita yung bagman, pero ang ituturo niya yung kalaban ng mastermind. Wala pa akong nakitang bagman. Ang hirap nito, na naipit ng konti, nagkaroon ng problema, and then ituturo niya agad yung kanyang mastermind. Ito yung tanong ulit. Hindi kaya na si mismong Vice President ang naglipat, ang nag-assign kay Orly Gutesa dyan kay Saldico para maging bagman niya, siya yung tagahakot ng pera galing kay Saldico at i-distribute niya itong si Gutesa, dadalhin niya yung pera kung saan yung sinasabi ng kanyang boss, nung kanyang mastermind. Okay, may problema pa. Yung sinasabi mo kasi bigla mong nabanggit, Sergeant Gutesa, yung Michael Yang. Anyway, wag natin pag-usapan. Pero napansin mo, biglang sumingit si Senator Lacson nung bigla mong binanggit si dating bahay ni Michael Yang. I'm telling you, hindi makakalusot kay Senator Ping Lacson yung mga ganyang klase ng statement. Okay, balik tayo dito. Parang bagman ang trabaho ni Ramil Madriaga kay BP Sara. Bagman din ang trabaho nitong Sergeant Gutesa
dito kay Saldico na sinasabi natin na baka naman hindi si Saldico talaga ang boss ni Orly Gutesa nung nandyan siya kay Saldico, kundi ang boss niya pa rin ay kay BP Sara. Whichever, bagman itong si Gutesa, bagman itong si Madriaga. Parehong nagtrabaho si Madriaga at si Gutesa dyan kay BP Sara. Kayo na po ang magdugtong-dugtong kung ano ang talaga. Pero ang dami ang hinala, I'm telling you, Sergeant Gutesa, ang dami ang nag-iisip na baka nga lumipat ka dyan kay Saldico, hindi dahil sa sarili mong desisyon, kundi mismo si BP Sara ang naglipat sa iyo dyan kay Saldico dahil meron siyang ipinapagawa sa iyo at ang ipapagawa niya sa iyo trabahong bagman. Ganon din yung naging trabaho ni Ramil Madriaga dito kay BP Sara. Yun ay isang teorya at abangan natin. Pero tandaan yung sinabi ko, malabo nang lumabas itong si Orly Gutesa para pumunta dyan sa Senate. Kasi kung pupunta dyan si Senate, si Orly Gutesa at pupunta din sa Senate, yan si Ramil Madriaga, imposibleng hindi magkakilala itong dalawa. Kung papansinin nyo itong si Ramil Madriaga, hindi niya binanggit si Gutesa. Maiintindihan ko pa na hindi binabanggit ni Gutesa itong si Ramil Madriaga kasi hindi pa naman lumalabas yung issue tungkol kay Ramil Madriaga nung itong si Gutesa ay magsalita dyan sa Senate. Ito po ang ating abangan. Ito yung kaibigan hanggang sa susunod na talakayan. Richard Malabed Torino, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat.